August 5, 2024. First day of school na nga ng Kuya Tyler. 3:30 nga nung madaling araw nang magising ako para nga mag-asikaso. Pagkatapos ko nga maghilamos at mag-toothbrush na hindi ko na nga pinakita sa inyo ay dumiretso na agad ako dito sa may kusina para nga magluto ng aalmusalin ni Kuya Tyler. Kinakailangan nga talagang maaga ako mag-asikaso dahil parang pagong talaga ang kilos ng Kuya Tyler na to. Pagkatapos ko nga mag-prepare ng breakfast niya, ginising ko na nga siya. Ayan, galit pa nga. Dahil nga inaantok pa nga raw siya. Puyat pa more. Anyway, habang kumakain nga siya doon, ay nag-prepare na nga ako ng babaunin niya. At dahil nga 10 minutes lang yung recess nila, ito nga yung pinabaong ko sa kanya. More on snacks. Diyos ko, kung pababaunin ko nga ng rice ito, baka tapos na yung oras nila, hindi pa rin siya tapos. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo kanina, kilos pago nga itong batang ito. Pero tinatanong ko naman siya kung gusto niya magbaon ng rice kasi nga feeling ko hindi siya mabubusog sa ganito lang. Pero ang sabi niya nga, mami ayoko ng kanin, ganito lang yung gusto ko. So, sundin na lang natin kung anong gusto niya. Pagkatapos ko nga gawin yung eme-emeng bento box niya, ay nilagyan ko na nga ng water yung kanyang tumbler. Oo, nagsalin lang po ako nang galing dun sa may Aqua Plus namin na tumbler dito sa tumbler niya dahil wala nga kaming ref. Para naman medyo malamig-lamig yung water niya. Pagkatapos nga nun ay nilagay ko na nga sa bag niya yung mga baon niya. At pinabaunan ko na rin siya ng extra bimpo niya. Pagkatapos nga, nakaramdam na nga ako ng gutom kaya naman nag-asikaso na rin ako ng kakainin ko. At sinabayan ko na nga rin siyang kumain. O diba, nagawa ko na lahat, natapos ko na lahat gawin yung mga baon niya. Hindi pa rin siya tapos kumain. Aroy, Diyos ko. At habang kumakain nga kami dito, ay nagkwentuhan din naman kami. Ang sabi ko sa kanya, magpakabait siya doon, maging behave siya at gawin niya lahat kung ano pinapagawa ni teacher niya. More on chismisan nga kami dito. Bakit ko nga pala dinadaldal to? Paano nga pala to matatapos agad? Nasyunga ka, Mima. Nasyunga ka. Hindi. Maaga pa naman kasi. Huwag kayong ano dyan. Fast forward, pagkatapos nga namin kumain, ay agad-agad ko na rin siyang pinaliguan. Pagkatapos na nga maligo, ay binihisan ko na nga ng sando at brief niya. Tapos nilagyan ko ng lotion, tapos nilagyan ko ng bimpo at sinuotan ko na rin ng pants niya. Pagkatapos nga nun, proceed na nga ako dito sa may buhok niya. Nilagyan ko na nga ng gel at sinuklayan ko na nga. At pagkatapos nga nun, ay sinuotan ko na nga siya ng uniform niya. Pagkatapos nga nun, inilagay ko na nga itong name tag niya. O, hindi nyo kaya. Napapasayaw pa nga sa sobrang excited niya dahil excited na nga daw siya makita yung mga bagong classmate niya. Pagkatapos nga nun, sinuotan ko na nga siya ng medyas at sapatos niya. Hindi na nga pala namin binila ng bagong sapatos si Kuya Tyler dahil maayos at mukhang bago pa naman yung dati niyang sapatos. Uy, tipid-tipid din pag may time. Fast forward nga, 5:30 na nga ito at paalis na nga kami. On the way na nga kami sa school. At 5:40 nga, kailangan nasa school na sila. Medyo malapit lang naman ang school nila Kuya Tyler. Walking distance lang. At medyo umaambon pa nga. Buti na nga lang at may dala akong payong. Huy, Girl Scout to. Pagkarating nga namin dito sa may bandang gate, medyo nagkakagulo nga yung mga parents at mga estudyante. Dahil nga bago nga yung principal nila ay nagbago na rin talaga yung mga rules dito. Expected nga naming mga parents dahil first day of school nga ay maihahatid nga namin yung mga estudyante namin sa mismong pila at room nila. Pero dahil nga bago nga yung principal nila, bagong rules na rin talaga. Kaya wala kaming choice. Para kaming mga bilanggo dito sa may gate na nakatingin sa mga anak namin. Kaya yung mga bilanggo nasa labas ng gate. Hindi, pero okay na rin naman talaga yung rules nila para matuto na rin talaga yung mga estudyante na maging independent. Ang dami nga umiyak dyan, karamihan talaga kinder at grade 1. Ano pa nga bang expected mo sa mga ganong age, diba? Takot pa mawali sa mga parents nila. O siya, dito ko na nga pala tatapusin ng bidyong ito. Maraming salamat sa matyagang panonood. Bye-bye, paalam, ingat!